So, gawin natin ngayon yung sa EDA, yung chi-square independent variables. Ito yung table. So, gusto ng firm na ma-determine kung merong significant association between type of pavement material use and occurrence of road failures. Ito yan. So, first, iko-formulate muna tayo ng null hypothesis. Mga hypothesis, madali lang naman gumawa. Basta i-check mo lang yung kailangan. Dito, pinopya ko lang naman dito. So, the firm wants to determine if there is significant association between the types of pavement material used. So, kapag HO, parang there is no significant. Wait lang, hindi ko pala na-edit to. There is no significant. There is no significant association between the type of pavement materials used. And then sa HA, which is the alternative, there is a significant. Basta laging tandaan na kapag yung null hypothesis, walang nagbabago. And then sa alternative hypothesis naman, merong konting changes or merong mas malaking changes. Next, dun sa tabular value, na i-compute natin. So, itong table, kinopya ko lang naman dito sa first na table. So, there is a observe table, and then expected. Ngayon, i-compute natin paano i-compute itong expected. So, ang gagawin dito is yung sa total lang, hindi nagagalawin itong mga to. Hindi nagagalawin yan. Dito lang sa total. So, 75 times 100. Ito. Ayan. 75 times 100. So, 25 times 100 over yung grand total, which is 300. So, compute 25 times 100 with the 300. So, 25. Ito yan. Lahat ng to tatlong beses mong gagawin. So, 75 times 100 over 300, which is yung grand total. Tatlong beses mong gagawin since tatlo naman itong nandito. Tatlo ito. Kaya 25, 25, 25. Ganun din dito since total din naman siya. Pare-pares lang din na 75. Ganito rin yung process. So, 75 plus 225 is 300, 100, 100, 100, 300. Next is kukunin naman natin yung pinaka value ng yung computed value na yung pinaka final, yung i-compare na dun sa tabular value. Ito na, ang gagawin dito is ito sa observed values 35 less 25. So ito yun, 35 plus 25 is squared over 25. Ito yung formula. So 35 less 25 squared over 25 is equal to 4. So lilista natin dito 4 ganun din dito 15 less 25. Ito naman, ito yan, 15 less 25 squared over 25. So 4 din dito naman. Susunod is 25 less 25.
which is kung 25 minus 25 is 0 na yun. So, matik 0. Ganun din dito sa no cracks. 65 less 75 squared over 75. So, compute 65 less 75 squared over 75 is 1.333. So, alam nyo naman na siguro yung process. Ganun din gagawin nyo dito sa 85, 75. So, ito na yung mga results. And then, pag-a-addin lang to. So, 4 plus 4 plus 1.33 plus 1.33 is equal to 10.666. Ito na yung pinaka-computed value or the CV. So, x squared is equal to 10.666. Dito ko kinuha yung x squared sa formula mismo. Ito. Na 10.666 as computed value. Next, yung degree of freedom naman. So, paano kukunin yung degree of freedom? So, row minus 1 times column minus 1. Ang row is horizontal siya pag ganun. Column naman is vertical. So, row times column. Makikita naman dun sa table na yung column is dalawa lang, which is cracks and no cracks, and then dun sa row is tatlo. Ito dalawa yung sa row pag ganito, and then sa column naman is tatlo. Ay, baliktad pala. Tatlo yung sa row, which is asphalt, concrete, and composite. Sa column naman is cracks and no cracks. So, 3 minus 1 times 2 minus 1 times 1 is 2 at 0.05 as the alpha. So, ito yung table, degree of freedom. So, since ito, and then 0.05 as alpha, so 1, 2, na yung tabular value, which is 5.991. Then, draw na tayo ng conclusion. So, yung computed value natin is 10.666 yung na-compute kanina. Ito naman yung sa tabular value. So, pagko-comparing na natin, since computed value is greater than tabular value 10.666 greater than tabular value, therefore reject HO. Bakit reject HO? Kasi yung na-compute na value is mas mataas naman siya sa tabular value, which is yung dating yun yung sinusunod. So yung result, kaya tanggalin na natin to. Ganun lang din naman yung result. Wala rin pinagkaiba. Ito lang yung isusulat. So, parang pinaka-conclusion. There is a significant association between the type of pavement materials used and the occurrence of road failures.